Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matinding galit ang naramdaman nitong si Zoe kay Annalyn at kay Lynette. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dahil sa pag-amin ni Zoe dito kay Robert na sinadya niya talaga na iwan si Lynette sa sunog, ay tila nag-init ng lalo ang ulo nitong si Robert. Galit na galit siya kay Zoe, kaya nagawa niyang sampalin si Zoe sa harap mismo ni Giselle at Justin. Sinabi na din nitong si Robert kay Zoe na simula ngayon ay suspendido ka na sa Apex. Suspendido na ang residency mo sa Apex dahil walang doktor na katulad sa ganyang ugali mo. Dahil sa palagay ko ay hindi mo kayang humawak ng mga pasyente dahil sa kalagayan mo ngayon. Kaya mabuti pa na hakutin mo na lahat ng gamit mo sa Apex at ibabalik na lang kita kapag nagbago ka na. Durog na durog si Zoe. Halos isumpa na niya si Robert sa lahat ng mga sinabi nito sa kanya. Lalo na si Annalyn at si Lynette. Dahil silang dalawa daw ang dahilan kung bakit bumalik siya sa pagiging salbahe. Kaya pag-alis nila Robert at Giselle, dinamayan siya agad ni Justin. Pinalakas ni Justin ang loob ni Zoe. Sinabi ni Justin, huwag kang magpapaapekto sa sinasabi sa'yo ng daddy mo. Intindihin mo muna siya ngayon. Hindi ka naman niya matitiis. Ibabalik ka din niya sa Apex. Samantala, hindi na naniniwala si Zoe na papatawarin siya ulit ni Robert. Dahil sa nakita nga nitong si Zoe kung gaano kagalit na galit si Robert sa kanya. Kaya napag-isip-isip ni Zoe na mabuti na lang na ganun ang nangyari. At least ngayon ay pupwede na siyang isama sa mga taong paghihigantihan ko. Hahayaan ko na siya na paghigantihan ni Doc Carlos. Tutal naman, ayun naman ang gusto niyang mangyari. Natuwa si Justin. Sinabi niya kay Zoe, tama yan Zoe. Dapat matapang lang tayo para magawa natin lahat ng tama ang mga plano natin. Hindi tayo magmamakaawa sa kanila para mahalin nila tayo. Sila dapat magmakaawa sa atin. Natigilan na natin ang paghihiganti natin sa kanila. Nagkasundo na ang dalawa sa mga pinaplano nilang paghihiganti sa pamilya Tanyag. Kaya naman kinabukasan, nagpunta si Zoe sa Apex para kunin na niya lahat ng gamit niya. Sinabihan niya si Doc Joy na tulungan siyang mag-ayos ng mga gamit niya dahil aalis na siya ng Apex. Nagtanong naman si Joy, hindi ka ba lumaban Zoe? Hindi mo ba nilaban ang karapatan mo? Hindi ba anak ka niya? Dapat may karapatan ka din dito. Bakit kasi hindi mo na lang nanghingi ng tawad kay Tita Lynette? Papatawarin ka naman nun for sure. Napatingin si Zoe kay Joy. Nagsabi siya kay Doc Joy, hindi ko na kailangan mag-sorry at hindi ko gagawin sa kanya yun. Lalo lang akong naiinis sa kanilang mag-ina dahil sila ang dahilan kung bakit nawala lahat sa akin. Sila ang dahilan kung bakit mag-isa ako ngayon. Kaya maghintay sila. Hindi ako papayag na maging masaya sila. Gagawin ko ang lahat para makapaghiganti ako sa kanila. Maya-maya, biglang dumating si Annalyn. Narinig ni Annalyn lahat ng sinabi ni Zoe. Kaya nagsabi si Annalyn kay Zoe, imbis na mag-sorry ka sa nanay ko, pagbabantaan mo pa kami na maghihiganti ka sa amin. Hindi mo ba alam? Dahil sa'yo, muntik nang mawala ang nanay ko. Kaya naman sumagot si Zoe. Bakit Annalyn? Ikaw din naman ang dahilan kung bakit nawala si Mami. Kayo ng nanay mong kabit. Kayo ang dahilan kung bakit nawala lahat ng mahal ko sa buhay. Kaya dapat lang na magdusa din kayo sa lahat. Kulang pa nga yung ginawa ko dahil hindi ko siya natuluyan. Swerte lang yung nanay mo. Nainis naman si Annalyn kay Zoe. Sinabi niya dito
na napakasama talaga ng ugali mo, Zoe. Tinuring kitang kapatid. Pinagtanggol kita sa kanila. Lahat ng pag-iintindi ginawa ko sa'yo. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa amin? Sana hindi na lang kita tinuring na kapatid. Kaya simula ngayon, hindi na kita makikitang kapatid. Hinding-hindi na ako magpapauto at maaawa sa'yo. Sana hindi mo gayahin ang mami mo. Sabay alis nitong si Annalyn. Pero dahil nga narinig ni Zoe na dinamay na naman ni Annalyn ang mami Moira niya, ay nag-init na naman ang ulo nito kay Annalyn. Hinila ni Zoe ang buhok ni Annalyn. Hinarang at inawat naman siya nila Nurse Joy. Buti at napadaan itong si Lynette dahil nakarinig siya ng nagkakagulo. Kaya sinilip niya ito. Pagkakita niya nga ay agad siyang lumapit kay Zoe at hindi nagdalawang isip na sampalin itong si Zoe dahil nakita niya na sinasaktan na naman ito ang anak niyang si Annalyn. Nagsabi si Lynette kay Zoe, "Binalaan na kita na wag mong sasaktan ang anak ko dahil ako ang makakalaban mo. Matigas talaga ang ulo mo. Manang-mana ka sa mami mo. Pareho kayong masama ang ugali." Nagalit si Zoe. Gaganti sana siya ng sampal kay Lynette dahil sinampal siya nito. Pero pinigil siya ni Robert. Galit na galit si Robert kay Zoe dahil nag-iiskandalo na naman ito. Sinabi ni Zoe kay Robert, "Bakit mo ko pinigilan? Ayaw mo bang masaktan ang kabit mo?" Sumagot si Robert, "Lahat ng klase ng pag-iintindi ginawa ko na sa'yo, Zoe. Pati si Ate Giselle, kinontra ko para hindi ka mapahiya kahit na ikaw lagi ang may mali. Pero ano ang ginawa mo? Pinapanindigan mo pa din ang pagiging masama ng ugali mo. Akala ko nagbago ka na, kaya pilit ka naming iniintindi. Pero nagkamali kaming lahat dahil wala ka ng pakialam sa mga nasa paligid mo. Basta lang makapaghiganti ka sa kanila." Sumagot si Zoe, "Tama na ang pagpapanggap mo na concern ka. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Dahil at the end of the day, yang kabit mo lang naman at yang si Annalyn ang iniintindi mo. Busy-busy ka nga sa kabit mo, di ba? Kaya hindi mo na ako napapansin. Dahil mas mahalaga sila kesa sa akin. Kaya magsama kayong lahat. Magsama kayo ng kabit mo at ng bastarda mong anak." Nagalit si Robert sa sinabi nitong si Zoe dahil puro panglalait na lang ang sinabi nito, kaya hindi na ito natiis ni Robert. Hinila niya ang kamay ni Zoe palabas ng apex. Sinabi niya kay Zoe, "Lumayas ka dito. Panira ka sa pamilya Tanyag. Hindi na sana ikaw ang naging legal kong anak. Dapat si Annalyn na lang ang naging legal kong anak. Nagsisi ako na ikaw ang naging anak ko." Nagulat ang lahat sa sinabi ni Robert. Umalis si Zoe at nag-walk out. Pag-uwi niya sa tinutuluyan niya, iyak ng iyak si Zoe. Galit na galit siya at sinisisi pa din sina Annalyn at si Lynette dahil kinampihan ulit ito ni Robert. Kaya naman nangako si Zoe sa sarili niya na babangon ulit siya at humanda daw lahat ng umapi sa kanya dahil hindi siya titigil hanggat hindi siya makapaghiganti. Ano kaya ang uumpisahang plano nitong si Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!